Sa gabi ng aking kasal, silalain, ako, ay nakaupo sa sulok ng kama, ang puso ko'y humahampas na parang gustong kumawala. Napakalawak at napakalamig ng silid, at ako'y parang isang ibong nakulong sa hawla. Si Emilio Kun, isang 80 taong gulang na matandang lalaki na tinatawag ko na ngayong asawa, ay dahan-dahang inilagay ang kamay niya sa aking balikat. Ang boses niya ay nanginginig, "Huwag kang matakot, anak. Hindi mo kailangang mag-alala sa anuman." Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang ibig niyang sabihin ng kinabukasan, nagulantang ang buong bayan ng Luzon sa isang kakilakilabot na pangyayari. Ito ay hindi lang kwento ng isang kakaibang kasal, kundi isang kwento ng buhay at kamatayan na nagtatago ng mga lihim na hindi inaasahan. Kung makikinig kayo hanggang sa dulo, sasabihin ko sa inyo ang lahat, mula sa sandaling napilitan akong ipagbili ang sarili ko para iligtas ang aking ama hanggang sa huling katotohanan na mabubunyad. Napakainit ng buwan ng Hulyo sa Maynila, ang bawat bugso ng hangin ay umiikot sa maliit na eskinita na papunta sa luma at mababang bahay, kung saan ang buhay ay unti-unting kumukupas. Sa bahay na yon, ang tuyo, malala, at mahinang ubo ng aking ama, si Aris, ay umalingaw-ngaw. Siya ay payat na payat, maputla, at malalim ang mga mata. Ang talamak na pneumonia ay sinasaktan na siya sa loob ng ilang taon, pero ngayon ay lumala ito hanggang sa hindi na siya makaupo. Ako, si Lalain, ay 20 taong gulang pa lang, ang bunsong anak na babae. Namatay ang nanay ko noong 7 taong gulang pa lang ako. Isang kamay lang ng aking ama ang nagpalaki sa akin. Dati, naisip ko na sapat na ang maging masipag para lang mabigyan siya ng gamot, pero hindi pala ganoon ang buhay. Ang sakit ng aking ama ngayon ay higit pa sa kaya kong tustusan. Sabi ng doktor, kailangang maospital siya agad, at ang paunang bayad ay aabot sa 80,000 i. Ang 80,000 i na yon ay parang isang malaking bundok na humaharang sa harap ko. Nagtatrabaho ako sa isang tahian, kumikita ako ng 6,000 i kada buwan. Matapos ibawas ang pangkain at upa, halos wala nang matira na maipapadala sa ama ko. Naghanap ako sa kung saan-saan, nangutang sa mga kamag-anak at kaibigan, pero lahat sila ay umiling. Wala kaming anumang ari-arian maliban sa lupang isinangla na namin sa bangko noon pa. Isang gabi, matapos kong ayusin ang lugaw para sa aking ama, may kumatok sa pinto. Si Aling Tess yun, ang aming kapitbahay, na sikat sa buong bayan dahil sa mabilis at matalim niyang dila. Pumasok siya sa bahay, tiningnan ang aking ama, at pagkatapos ay tumingin sa akin na may matalim na titig. Lalain, alam ko ang kalagayan niyo, ang sakit ng ama mo, at wala kayong pambili ng gamot. May alam akong paraan. Pero hindi tinapos ni Aling Tess ang sinasabi niya at sumulyap sa labas ng eskinita, na parang takot na may makarinig. Nang pilitin ko siya, sinabi niya sa akin na may isang matandang lalaki sa kabilang bayan, 80 taong gulang na, at sikat na mayaman. Marami siyang anak at apo, pero may sakit daw siya sa puso, at namatayan lang ng asawa noong nakaraang taon. Sabi niya, gusto niya raw ng isang taong mag-aalaga sa kanyang pagtanda. Kung papayag siyang maging asawa niya, babayaran siya ng malaking halaga. 80,000 ili, o baka 100,000 ili pa, ibibigay agad. Natigilan ako. Pakakasalan ang isang 80 taong gulang na matandang lalaki. Ang ideya na yon ay nagpalamig sa akin. Ngunit ang imahe ng aking ama na nakahiga sa kama, na tila humihingi ng tulong, na parang sinasabing, "Anak, iligtas mo ako," ay bumalot sa puso ko. Sa buong gabing yon, hindi ako makatulog. Wala akong mahal at hindi ko rin inisip ang magpakasal. Ngunit ngayon, kung wala akong pera, ang aking ama ay. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo. Ito na yata ang tanging paraan. Kinabukasan, hinanap ko si Aling Tess at sinabi ng pabulong, "Ihatid mo ako sa kanya." Tumango si Aling Tess at agad akong hinila na parang alam na niya ang magiging desisyon ko. Dumaan kami sa isang malalim na kalsadang may pulang baldosa papunta sa mansyon. Ang mataas na itim na bakal na gate, sa loob ay may malawak na hardin na puno ng namumulaklak na rosas. Binuksan ng katulong ang pinto at inakay ako sa sala. Doon, ang matandang lalaki, na sa kalaunan ay nalaman kong si Emilio Kun, ay nakaupo sa isang malaking upuan. Suot niya ang kulay abong damit na seda. Puti na ang buhok niya, at ang mukha niya ay puno ng mga kulubot, pero ang mga mata niya ay kakaibang matingkad. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at diretsong nagtanong, "Alam mo ba ang aking kondisyon?" Yumuko ako at nanginginig ang boses ko, "Opo, alam ko," at pumapayag po ako.
Tumango si Emer Kwon at kinuha mula sa drawer ang isang makapal na tumpok ng pera at inilagay sa mesa. 100,000 . Bukas na ang seremonya, hindi na kailangan ng engrandeng handaan, kailangan lang ng mga testigo. Mula ngayon, ikaw na ang aking asawa, aalagaan mo ako hanggang sa huling hininga ko. Kinuha ko ang pera na may pakiramdam ng lunas at pagkalito. Ipinagbili ko na ang sarili ko, pero kung kapalit nito ang buhay ng aking ama, hindi ako nagsisisi. Ang araw ng kasal ay naganap ng mabilis. Suot ko ang isang kulay pulang Filipiniana na minadaling tahin. Si Emer Kwon naman ay nakasuot ng vest. Ilan lang ang dumating, mga malalayong kamag-anak lang niya. Walang musika, walang bulaklak, walang pagbati. Naging asawa ako ng isang 80 taong gulang na matandang lalaki sa gitna ng matinding katahimikan. Sa gabi ng kasal, ang silid ay malawak ngunit malamig. Umupo ako sa gilid ng kama, at mahigpit na hawak ang laylayan ng aking nightgown. Pumasok si Emer Kwon, dahan-dahang isinara ang pinto at lumapit sa akin. Ang puso ko ay mabilis na humahampas, at ang buo kong katawan ay nanigas, pero dahan-dahan lang siyang umupo sa tabi ko, tiningnan ako, at mumiti, huwag kang matakot, wala akong gagawin sa'yo. Gusto ko lang ng taong makakasama ko na makakausap at mag-aalaga sa akin, at hindi ko na kailangan ang iba pang bagay. Nagulantang ako. Sa loob-loob ko, may pakiramdam ng lunas, at may isang kakaibang pag-aalinlangan. Bakit gagastos ang isang tao ng ganoong kalaking halaga para lang pakasalan ang isang dalaga para lang kausapin? Sa gabing iyon, nakahiga ako sa gilid ng kama, at naririnig ang regular na paghinga ng matandang lalaki sa tabi ko. Hindi niya ako hinawakan, at walang anumang kakaibang kilos. Nagsimula kong isipin na talagang misteryoso si Emer Kwon. Kinabukasan, nagising ako nang tumama ang sinag ng araw sa kortina. Pero ang eksena sa harap ko ay nakakagulat. Wala na si Emer Kwon sa tabi ko. Sa unan niya may isang mansa ng dugo. Tumayo ako, nagpapanik na tinawag siya, "Lolo, nasaan po kayo?" Walang sumagot. Tumakbo ako pababa sa sala nang biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng katulong mula sa bodega sa likod. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako patungo sa pinto ng bodega, ang puso ko ay tumitibok na parang gustong sirain ang aking dibdib. Ang katulong na si Manang Hena ay maputla ang mukha, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, at nanginginig siya, itinuturo ang loob. Huminga ako ng malalim at pumasok ako. Ang amoy ng alikabok at kakaibang masangsang na amoy ay sumalubong sa akin. Ang liwanag mula sa butas ng pinto ay sapat na para makita ko ang isang tao na nakahiga sa malamig na sahig. Si Emer Kwon yun. Ang kanyang damit ay gusot at ang isang balikat niya ay may malaking pasa. Lumuhod ako at inalog siya ng malakas. "Lolo, anong nangyari sa inyo?" Dahan-dahan siyang nagbukas ng mata, ang kanyang paghinga ay mahina, ang kanyang boses ay paos, lalain, "Anak, huwag mong ipaalam sa sinuman ang nangyari." Nataranta ako at balak ko siyang tawagan para dalhin sa ospital, ngunit umiling siya at ang kanyang mga mata ay kakaibang determinado. Pagkatapos, sinenyasan niya ako na tulungan siyang bumalik sa silid. Si Manang Hena ay yumuko at hindi nagsalita, at tahimik na tinulungan ako na alalayan siya. Pagdating sa kama, sinabi sa akin ni Emer Kwon na kumuha ako ng mainit na tuwalya para punasan ang kanyang katawan. Nang hilahin ko ang kanyang manggas, nagulat ako. Bukod sa mga pasa, may mahahabang galos din na parang kinamot ng kuko ng isang tao. Ang dugo ay tumutulo pa rin at nabasa ang tuwalya. Nanginginig akong nagtanong, "Sino ang gumawa sa inyo nito?" Tahimik siya ng matagal bago nagsabi, "Huwag kang makialam sa usapan ng mga matatanda, anak. Basta, mula ngayon, huwag kang lalabas ng silid ng walang pahintulot ko." Ang sinabi niya ay nagpatindig ng balahibo ko. Bakit siya malubhang nasaktan? At sino ang makakagawa nito sa loob mismo ng kanyang malaking bahay? Buong umaga, tahimik akong umupo sa tabi ng kama at inalagaan siya. Uminom siya ng gamot, kumain ng lugaw na niluto ko, at nakatulog. Tiningnan ko ang kanyang matandang mukha, pero ang mga mata niya ay matalas na parang kutsilyo ng magbukas. Hindi ko maintindihan kung sino ba talaga si Emer Kwon. Pagdating ng tanghali, nang mahimbing siyang natutulog, dahan-dahan akong bumaba sa kusina para maghanap ng pagkain. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig ko ang bulungan sa silid ni Manang Hena at isang hindi pamilyar na lalaki. Nakaligtas siya ngayon pero sa susunod, hindi na sigurado. Ang boses ng lalaki ay paos.
Lae, magdahan-dahan ka, baka marinig ng bagong bata at masira ang lahat. Tugon ni Manang Hena. Tumigil ako at inilapit ang aking tenga sa butas ng pinto. Ang puso ko ay bumibilis, takot na marinig nila ako. Siguraduhin mo na sarado ang bibig mo. Kapag napirmahan na ang mga dokumento, ang lupa at bahay na ito ay magiging amin. Ang boses ng lalaki ay tumigil, sinamahan ng isang kakaibang tawa. Nagmamadali akong umalis, takot na matuklasan nila ako. Ang utak ko ay gumulo. Si Emerkun ba ang pinag-uusapan nila? Gusto ba nilang kunin ang kanyang mga ari-arian? At ang isa susunod ay nangangahulugang plano nilang gawin ulit. Sa hapon, bumalik ako sa aking silid, sinubukang maging kalmado. Gising na si Emerkun at nakaupo, nakasandal sa unan, at nagbabasa ng isang lumang notebook. Nag-aalangan ako, balak ko siyang tanungin tungkol sa narinig ko, ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, hindi ko na itinuloy. Siguro ay mas marami siyang alam kaysa sa iniisip ko. Ang hapunan ay naganap sa katahimikan, kami lang ni Emerkun. Si Manang Hena ay nagdahilan na may ginagawa at hindi nagpakita. Pagkatapos kumain, sinabi sa akin ni Emerkun na umupo sa harap niya. Ang kanyang boses ay malalim, lalain, kung nakatira ka dito, kailangan mong malaman ang isang bagay. Huwag kang magtiwala sa sinuman maliban sa akin. Maging sa matagal ng katulong o sa malalapit na kamag-anak. Dahan-dahan akong tumango pero puno ng pag-aalinlangan. Bakit ang isang mayaman na pamilya ay puno ng pag-ingat? Sa huli, habang nililinis ko ang sala, hindi sinasadyang natuklasan ko ang isang maliit na pinto sa likod ng isang kahoy na aparador. Ang pinto ay nakakandado, ngunit ang butas ay sapat na para makita ko ang isang makitid na hagdan na papunta sa ilalim. Ang pagiging curious ko ay nagtulak sa akin na subukang hanapin ang susi nang biglang may mahinang ubo sa likod ko. Lumingon ako at si Emerkun yon, nakatukod sa kanyang tungkod, nakatingin sa akin. Huwag kang bumaba dyan. Sinabi niya ng diretsahan. Ito ay isang mapanganib na lugar. Ang mga mata niya ay napakaseryoso na hindi na ako nagtanong pa, ngunit ang pakiramdam ng takot sa puso ko ay lumaki pa. Mapanganib? Sa loob mismo ng bahay na ito. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang tunog ng hangin na humihip sa butas ng bintana, ang tunog ng lumang kahoy na umiinit kung saan-saan sa bahay, at ang imahe ng mansa ng dugo sa unan kaninang umaga ay nagmumulto sa akin. Naisip ko ang aking ama, ang taong isinakripisyo ko ang lahat para iligtas, at ang hindi nakikitang kontrata na pinirmahan ko ng buong buhay ko. Mga hating gabi, nang ang lahat ay tahimik, narinig ko ang mahinang tunog sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng dahan-dahan, ngunit hindi pantay-pantay na mga hakbang, na parang may nagtatago. Sinilip ko ang pinto. Isang malaki, malapad na lalaki ang naglalakad patungo sa lihim na pinto sa likod ng kahoy na aparador. Sa kamay niya, may isang bagay na kumikinang, siguro ay kutsilyo. Binuksan niya ang pinto at nawala siya sa hagdan. Ang puso ko ay mabilis na humahampas. Ang lahat ng aking instincts ay nagsasabing may kakilakilabot na lihim sa ilalim. Ngunit alam ko rin na ang isang maling hakbang ay maaaring hindi na ako makabalik. Tumayo ako ng matigas sa likod ng pinto, ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa manhid, ang pulso sa aking sentido ay mabilis na tumitibok. Ang bawat tibok ay nagtutulak sa akin na magdesisyon. Susundan ba ako para malaman ang katotohanan o babalik na lang ako para sa kaligtasan ko? Ngunit biglang bumalik ang imahe ni Emerkun kaninang umaga, nakahiga sa sahig ng bodega na may mansa ng dugo. Kung hahayaan ko ito, baka bukas ay may mangyari na naman sa kanya, o baka hindi na siya mabuhay. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, at palihim akong lumabas sa pasilyo. Ang bisagra ay nag-inay ng kaunti. Nagulat ako at pinigilan ko ang hininga ko. Ang anino ng lalaki ay nawala na sa likod ng lihim na pinto, pero ang tunog ng kahoy na hagdan ay umalingaw-ngaw, mabigat at dahan-dahan. Tahimik akong naglakad, ang bawat hakbang ay parang nakatapak sa isang manipis na yelo, at lumapit ako sa aparador. Ang maliit na pinto ay bukas pa rin. Isang malamig na hangin mula sa ilalim ang humihip sa akin, na may amoy ng alikabok at isang kakaibang amoy na hindi kaaya-aya. Yumuko ako at tumingin. Ang lumang kahoy na hagdan ay papunta sa isang makapal at madilim na lugar. Ang puso ko ay malakas na tumibok, ngunit ang aking mga paa ay kusa na bumaba. Sa ilalim, ang mahinang ilaw mula sa isang dilaw na bombilya ay nagmumula sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Nagtago ako sa likod ng dingding at sumilip ako.
Ang lalaki kanina, matangkad, malapad ang balikat, at medyo kalbo, ay naghahanap sa isang lumang kahoy na bowl. Ang tunog ng metal na nag-umpugan ay naririnig. Napansin ko na sa loob ng bowl ay hindi lang mga ginto at pera, kundi marami ring dokumento. Isang makapal na brown na folder ang dahan-dahan niyang inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo, at dahan-dahan siyang ngumiti sa kanyang sarili. Ang ngiti na iyon ay nagpalamig sa aking likod. Biglang may maliit na ingay mula sa likod ko. Lumingon ako at si Emer Kun yun. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan, nakatukod sa tungkod, ang kanyang mga mata ay madilim. Nakita ko na lang siyang umiling, na parang sinasabi na umalis na ako dito, nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ng lalaki. Sino yan? Nagpapanik ako at tumalikod para tumakbo, at sumugod ako paakyat ng hagdan. Sa likod ko, ang tunog ng mga humahabol na paa, at ang mabilis na paghinga. Ang puso ko ay parang gustong tumalon mula sa aking dibdib. Nang makarating ako sa pinto, isang magaspang na kamay ang humawak sa aking pulso. Hoy, saan ka pupunta? Ang boses niya ay nagbabanta. Sinubukan kong makawala pero mas malakas siya. Bitawan mo siya. Ang tuyong ubo ni Emer Kun ay umalingaw-ngaw sa likod. Tumigil ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit, ngunit binitawan niya ako. Bago siya umalis, lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tenga na nakakatakot, siguraduhin mo na sarado ang bibig mo. Kung hindi niya tinapos ang sinabi niya at tahimik na bumaba sa basement. Nakatayo ako doon, nanginginig. Lumapit si Emer Kun at tinulungan akong makapasok sa silid, hindi siya nagsalita hanggang sa nalock ang pinto. Nakita mo na. Ang boses niya ay malalim at pagod. Hindi ito simple tulad ng iniisip mo. Ang taong iyon ay pamangkin ko. Nagulat ako. Pamangkin? Ibig sabihin, ang isang miyembro ng pamilya ay gustong saktan siya. Dahan-dahang sumandal si Emer Kun sa unan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Matagal na niyang pinlano na kunin ang aking ari-arian. Siya rin ang sumakit sa akin noon pero wala pa akong ebidensya. Tahimik ako at ang puso ko ay nalito. Ang pakiramdam ng takot ay halo sa pakiramdam ng awa para sa kanya. Isang 80 taong gulang na matandang lalaki na nakatira sa sarili niyang bahay ay kailangang mag-ingat sa bawat malapit na tao. Nagpatuloy siya, kailangan mong mangako sa akin. Na huwag mong sasabihin sa sinuman ang tungkol dito, kung hindi, pareho tayong nasa panganib. Tumango ako, pero sa loob ko, may isang desisyon na nabuo. Hindi ako pwedeng manatiling tahimik at hayaan lang ang lahat. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong maging normal. Sa umaga, inaalagaan ko si Emer Kun, at sa gabi, nagpapanggap akong natutulog pero nakikinig ako sa bawat ingay. Napansin ko na sa mga hating gabi, ang tunog ng mga nagtatagong hakbang ay umalingaw-ngaw. Sa bawat oras na yon, naaalala ko ang mga mata ng lalaking yon, malamig at nagbabanta. Isang gabi habang naghahanda ako ng merienda para sa kanya, tumunog ang telepono sa sala. Sinagot ko ito. Ang boses sa kabilang linya ay malalim pero mainit. Ikaw ba si Lalain? Ako si Ira Jose, matandang kaibigan ni Emer Kun. Kailangan kitang makausap agad. May kinalaman ito sa buhay niya. Nagulat ako at ang puso ko ay tumibok ng malakas. Bakit makikipag-ugnayan sa akin ang isang matandang kaibigan niya? At bakit ganito kaseryoso ang usapan? May alam po ba kayo, Doktor? Dahan-dahan akong nagtanong at nanginginig ang boses ko. Magkita tayo sa coffee shop sa tapat ng gate, sa loob ng 15 minuto. Huwag mong ipaalam sa sinuman. Bumaba ang tawag at naiwan akong nakatayo. Sa isip ko, maraming tanong. May tinatago ba si Emer Kun? At gusto ba talagang tumulong ng lalaking ito? Tumingin ako sa silid, nakita ko na mahimbing na natutulog si Emer Kun. Mahigpit kong hawak ang strap ng aking bag at isang desisyon ang nabuo. Tahimik akong lumabas ng silid, sinisikap na walang maingay. Ang hininga ko ay mabilis pero pinilit kong maging kalmado. Ang susi ng gate ay nakasabit pa rin malapit sa pinto. Inabot ko ito at dahan-dahan kong binuksan ang lock. Ang maliit na tunog ay nagpagulat sa akin at tumingin ako sa paligid. Walang nakapansin. Paglabas ko ng gate, naglakad ako ng mabilis. Ang coffee shop sa tapat ay ilang metro lang ang layo, pero ang puso ko ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka may makakita sa akin.
Ang coffee shop ay halos walang tao, at ang mainit na dilaw na ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa kahoy na mesa. Sa pinakadulong sulok, isang lalaki na nasa edad 50, may kulay abong buhok, at nakasuot ng kulay abong kamisa ang naghihintay. Lumapit ako. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay banayad ngunit malalim. Ikaw ba si Lalain? Ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Tumango ako at umupo sa upuan sa harap niya. Ako si Jose, matandang kaibigan ni Emer Kun. Nagtatrabaho kami ng magkasama sa loob ng maraming taon bago siya nagretiro. Inilagay niya ang kanyang tasa ng kape sa mesa at seryoso siyang tumingin sa akin. Narinig ko na ikaw ang bago niyang asawa. Medyo awkward ako pero tumango ako. Opo, pero para lang po iyon sa pambayad sa pagpapagamot ng aking ama. Si Jose ay hindi nagulat na parang alam na niya. Hindi ako interesado sa rason, gusto lang kitang bigyan ng babala. Si Emer Kun ay nasa tunay na panganib. Ikaw at ang ama mo rin. Nagulat ako at hinigpitan ko ang hawak ng aking mga kamay. Ano po ang ibig niyong sabihin na panganib? Alam ko na may gustong manakit sa kanya, pero pinutol ako ni Jose at ang kanyang boses ay mas bumaba, hindi lang tungkol sa ari-arian. May isang bagay sa loob ng bahay niya na gustong kunin ng maraming tao, kahit pa maging peligroso. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ginto at pera, at maaaring maging sanhi ng kamatayan. Nagulantang ako, ano ang maaaring maging ganoon kahalaga? Alam niyo po ba kung ano yon? Tahimik si Jose ng matagal bago sumagot, ang alam ko lang, may kinalaman ito sa isang pangyayari ilang dekada na ang nakalipas. Isang kaso na kung mabubunyag, maraming tao ang mawawalan ng buhay. Hindi ko ito masabi ng buo dito. Pero naniniwala ako na hindi kailanman sinabi ito ni Emer Kun sa'yo. Naalala ko ang mga mata ni Emer Kun tuwing sinasabi niya, huwag kang magtiwala sa sinuman maliban sa akin, at isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking likod. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Diretsong tumingin si Jose sa aking mga mata, dahan-dahan, una sa lahat, kailangan mong maging maingat sa lahat ng bagay sa paligid mo. Kung makita mo na may kumilos sa basement sa likod ng aparador, subukan mong mag-report sa akin. Ito ang numero ko. Binigyan niya ako ng isang maliit na piraso ng papel, at huwag mong ipaalam sa sinuman na nagkita tayo ngayon. Tumango ako at inilagay ang papel sa bulsa ng aking damit, pero ang pakiramdam ng takot ay nanatili pa rin. Kung totoo ang sinabi ni Jose, nasa gitna ako ng isang malaking gulo kaysa sa inaakala ko. Naghiwalay kami at bumalik ako sa bahay. Pagdating ko sa gate, napansin kong bukas pa rin ang ilaw sa sala. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ba't pinatay ko na ang lahat ng ilaw bago ako umalis? Tinulak ko ang gate at pumasok ako. Sa sala, si Emer Kun ay nakaupo sa upuan, nakatukod sa tungkod. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha, hindi siya galit pero hindi rin siya kalmado. Saan ka galing ng ganitong oras? Ang boses niya ay dahan-dahan pero sapat na para palamigin ako. Sinubukan kong maging kalmado. Bumili lang po ako ng gamot para sa sipon. Medyo masama po ang pakiramdam ko. Tiningnan niya ako ng matagal bago dahan-dahang tumango, mahalaga ang kalusugan, pero sa susunod, sabihin mo sa akin bago ka lumabas. Tumango ako at umakyat ako sa silid. Pero nang isara ko ang pinto, alam ko na hindi siya naniniwala sa sinabi ko. At ibig sabihin nito, kailangan kong maging doble ang pag-ingat. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang tunog ng orasan, ang hangin na humihip sa butas ng pinto, lahat ay nagpataas ng aking takot. Naalala ko ang sinabi ni Jose, kung makikita mo na may kumilos sa basement, pero ang problema ay sigurado ako na ang lahat ng panganib ay nagmumula sa basement na yon. Malapit sa 2:00 ng umaga, may mahinang ingay mula sa ibaba. Tahimik akong lumabas sa pasilyo at ang anino na naman ng lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay si Manang Hena, na may hawak na itim na bag. Naglakad sila patungo sa kahoy na aparador. Ang lihim na pinto ay bumukas, at ang bisagra ay umiinit ng kaunti, at pareho silang nawala sa ilalim. Tumayo ako doon, ang puso ko ay parang nasusunog. Kung tatawagan ko ngayon si Jose, aabot kaya siya? Kinuha ko ang telepono at dinial ang numero. Ang telepono ay tumunog. Pero nang marinig ang boses ni Jose, isang malamig na kamay ang humawak sa aking balikat mula sa likod. Mabilis akong lumingon at si Emer Kun yun. Ang kanyang mga mata ay malalim na parang alam na niya ang lahat. Itinaas niya ang isang daliri sa kanyang labi,
na nagsasabing tahimik, at pagkatapos ay bumulong, sasama ka sa akin sa ilalim, pero tandaan mo na anuman ang makita mo, huwag kang sisigaw. Ang puso ko ay humahampas. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa aking pulso, at inakay ako sa pinto ng basement. Ang tunog ng mga paa ng lalaking iyon at ni Manang Hena ay malayo na sa dilim sa ibaba. Itinulak ako ni Emer Kun, at ang kanyang mga mata ay maseryoso kaysa dati. Alam ko na sa ibaba, makikita ko ang sagot, pero maaari rin na hindi na ako makakabalik pa. Ang kamay ni Emer Kun ay malamig ngunit mahigpit na humawak sa aking pulso. Ang lakas ay sapat na para maramdaman ko ang bahagyang panginginig. Hindi ko alam kung dahil sa edad o sa kaba. Bumaba kami sa bawat lumang kahoy na hagdan. Ang tunog ng pag-init ay umalingaw-ngaw sa makapal na dilim. Ang amoy ng alikabok at isang masangsang na amoy ay mas naging malinaw habang bumababa kami na nagpataas ng aking balahibo. Ang mahinang ilaw mula sa bombilya sa dulo ng pasilyo ay nagbibigay ng liwanag sa mga mansa sa dingding na parang nabasa na matagal na. Habang naglalakad kami, ang bulungan ng matangkad na lalaki at ni Manang Hena ay mas naging malinaw. Magmadali ka, walang nakakaalam. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Dahan-dahan, mahirap buksan ang lock na ito. Bulong ni Manang Hena at ang tunog ng mga susi ay naririnig. Inilagay ni Emer Kun ang kanyang daliri sa labi, sinenyasan akong tumahimik at hinila ako sa isang sulok. Mula sa lugar na ito, nakita ko ang isang bakal na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay hindi tulad ng normal na pinto. Ito ay makapal at sa ibabaw nito ay may maraming galos na parang may nagtangkang sirain ito. Yumuko si Manang Hena at isinuksok ang bawat susi sa lock. Isang siklik ang narinig at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang malamig na hangin ang humihip mula sa loob na nagpatindig ng balahibo ko. Tinulak ng lalaki ang pinto ng mas malawak at ang ilaw mula sa flashlight ay tumama. Sinubukan kong sumilip sa loob. Sa una, nakita ko lang ang matataas na kahoy na estante na puno ng mga kahoy na kahon at bakal na kahon. Pero sa gitna ng silid, sa isang mahabang mesa na may tela, ay may isang bagay na nakabalot sa maraming itim na tela. Narito na. Ang boses ng lalaki ay paos sa sobrang tuwa. Siya at si Manang Hena ay sabay na hinila ang bagay na yon sa gitna. Ang itim na tela ay dahan-dahang nagbukas, na nagpakita ng isang madilim na kahoy na bowl, na may mga kakaibang simbolo na nakaukit sa takip, na parang luma at nakakatakot. Hindi ko maintindihan kung ano ang nasa loob, ngunit nang makita ko ang mga mata nila na puno ng kasakiman, alam ko na ito ay napakmahalaga. Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong hinila ni Emer Kun, at bumulong sa aking tenga, huwag mong hahayaang buksan nila yan. Kung bubuksan iyan, wala na tayong pagbalik. Sasabihin ko sana kung bakit, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Ang kanyang mga mata ay napakaseryoso na napalunok ko ang tanong. Umurong kami ng ilang hakbang, ngunit biglang natapilok ako sa isang lumang kahoy. Ang tunog ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Sino iyan? Ang lalaki ay sumigaw. Agad na tumama ang ilaw ng flashlight sa amin. Nagpapanik ako at balak kong tumakbo, ngunit mahigpit na hinawakan ni Emer Kun ang aking balikat. Kung tatakbo ka, mamamatay ka. Manatili ka lang. Bulong niya. Ang ilaw ng flashlight ay tumigil sa harap namin. Ang mukha ng lalaki ay malinaw, ang kanyang mga mata ay nanliit, at ang kanyang labi ay mumiti ng isang mapanganib na ngiti. Kayo pala. Lumapit siya, at hawak pa rin ang maliit na kutsilyo. Ang kislap ng bakal ay kumikinang sa ilaw ng flashlight. Si Manang Hena ay sumunod, ang mukha niya ay puno ng gulat at hindi komportable. Lolo, bakit po kayo bumaba dito? Tanong ni Manang Hena na may pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Emer Kun, nakatayo lang siya at hinaharangan ako. Ang kanyang mga mata ay walang takot, sa halip ito ay puno ng determinasyon. Ito ang bahay ko at lahat ng nandito ay akin. Sino kayo para pumasok ng walang pahintulot? Ang lalaki ay dahan-dahang tumawa, ang tawa ay tuyo. Sayo? Matanda ka na, malapit ka nang mamatay. Ang bagay na ito ay nasasayang lang sa kamay mo. Hahawakan ko ito. At baka pati ang dalaga na ito ay kailangan ding manatili sa akin. Sumulyap siya sa akin, ang kanyang tingin ay nagpalamig sa aking likod. Ang aking instinct ay nagsasabing lumayo ako sa kanya, ngunit ang aking mga paa ay parang nakadikit sa sahig.
Biglang, umikot si Emer Kwon at malakas akong tinulak patungo sa hagdan. Takbo, Lalain! Sigaw niya, ang kanyang boses ay malakas na hindi ko pa narinig dati. Natumba ako, ngunit ang tunog ng mga paa ng lalaki na humahabol sa likod ko ay nagtulak sa akin na tumakbo. Sumigaw si Manang Hena pero hindi ko narinig ng malinaw. Nang makarating ako sa huling baitang, lumingon ako at ang ilaw ng flashlight ay kumikislap pa rin sa ilalim. Si Emer Kwon at ang lalaki ay nag-aaway. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at pagkatapos ay tumigil. Gusto kong bumalik sa ibaba pero ang aking mga paa ay hindi sumunod. Isang kakaibang takot ang bumalot sa akin. Isinara ko ang pinto ng basement, nilok ito, umurong ako ng ilang hakbang at umupo sa sahig, humihingal. Sa ibaba, ang katahimikan ay nakakatakot. Ilang minuto ang lumipas, ang pinto ng basement ay nanginginig. Ang boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw. Buksan mo ang pinto, bata. Mahigpit kong hawak ang aking ulo at tumulo ang luha ko. Alam ko na kapag binuksan ko ito, ang lahat ay magiging higit pa sa kaya kong harapin. Pero kung hindi ko bubuksan, baka nasa panganib si Emer Kwon. Ang pagkatok sa pinto ay naging mas malakas, sinamahan ng mga masasamang salita. Nanginginig akong tumingin sa telepono na ilang metro ang layo. Kailangan ko lang tawagan si Jose. Nakatitig ako sa telepono, ang puso ko ay mabilis na tumibok na parang gustong lumabas sa aking dibdib. Ang tunog ng pagkatok mula sa basement ay patuloy na umalingaw-ngaw. Ang bawat tibok ay parang nagtutulak sa akin na magdesisyon. Ang aking kamay ay nanginginig ng hawakan ang telepono at dinial ang numero ni Jose. Ang bawat ring ay parang isang lubid na malapit ng maputol. Lalain! Ang boses ni Jose ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya, malalim at malinaw. Jose, tulungan si Emer Kwon sila, hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi ng isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa basement na parang ang bakal na pinto ay malakas na binangga. Huwag mong ibababa, pupunta ako agad. Sabi ni Jose nang nagmamadali at binaba ang telepono. Ibinaba ko ang telepono, ngunit ang aking kamay ay nanginginig pa rin. Umurong ako ng ilang hakbang, ang aking mga mata ay nakadikit sa pinto ng basement. Ang pagkatok ay naging mas malakas at biglang tumigil. Walang ingay na narinig kundi ang nakakatakot na katahimikan. Pinigilan ko ang aking hininga at inilapit ang aking tenga. 1 minuto, 2 minuto biglang may tunog na crack. Ang lock na nilagay ko ay nasira mula sa loob. Ang pinto ng basement ay bumukas at ang ilaw ng flashlight ay tumama sa kisem at tumigil sa harap ko. Ang matangkad na lalaki ay umakyat. Ang kanyang hininga ay mabilis pero ang ngiti niya ay puno ng tagumpay. Sa kanyang kamay, ang maliit na kutsilyo ay kumikinang. Sa likod, sumunod si Manang Hena na may mga mansa ng putik sa kanyang damit. Napakabait mo, bata. Lumapit siya sa akin. Umurong ako, ang likod ko ay tumama sa dingding. Ang amoy ng malamig na metal mula sa talim ng kutsilyo ay hinaluan ng amoy ng alikabok mula sa basement na nagpapahirap sa paghinga ko. Nasaan si Emer Kwon? Sinubukan kong magtanong pero ang boses ko ay nanginginig. Ang lalaki ay tumawa, matanda na siya, at mahina, mag-alala ka muna sa sarili mo. Humakbang siya ng isa pa nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sasakyan mula sa malayo. Ang tunog ng biglaang paghinto ay tumunog sa labas ng gate at tumigil siya. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Jose. Lalain, buksan mo ang pinto. Sinamantala ko ang pagkakataon, tumakbo ako sa gilid at sumugod sa harap ng pinto. Ang lalaki ay sumigaw at humabol. Ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig ay mabigat na parang martilyo. Nabuksan ko na ang lock nang ang magaspang na kamay niya ay humawak sa aking balikat. Sa sandaling iyon, ang pinto ay bumukas mula sa labas. Sumugod si Jose, sinundan ng 2 lalaki na nakasuot ng ordinaryong damit, pero ang kanilang kilos ay parang mga pulis. Agad nilang inaresto ang lalaki. Nang makita ito ni Manang Hena, tumakbo siya patungo sa likod ng bahay, pero isang tao ang humabol at inaresto siya. Humihingal ako at ang aking mga paa ay halos lumuhod. Inalalayan ako ni Jose, ang kanyang boses ay malalim pero matatag. Ayos ka lang ba? Umiling ako pero ang aking mga mata ay nakadikit sa malawak na bukas na pinto ng basement. Si Emer Kwon, siya, hindi niya ako pinatapos, sinenyasan ni Jose ang isa sa mga tao na pumunta sa basement para tingnan. Ilang minuto ang lumipas at inalalayan nila si Emer Kwon paakyat.
Gising pa siya, pero maputla ang mukha niya at mahina ang kanyang hininga. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang ngumiti na parang sinisikap niyang aliwin ako. Ayos lang ako. Dahan-dahan siyang nagsalita at pagkatapos ay tumingin kay Jose. Salamat. Dahan-dahang tumango si Jose at sinabi sa akin na tulungan siyang makapasok sa silid at huwag na muna akong magtanong. Inalalayan ko si Emer Kun sa silid. Umupo siya sa kama at hinawakan ang aking kamay. Nakita mo na, hindi ito simpleng bagay, pero alam ko na mula ngayon, hindi ka na matatakot. Tahimik ako, ang pakiramdam sa puso ko ay lunas at puno ng tanong. Gusto kong magtanong tungkol sa bowl, sa mga kakaibang simbolo, at kung bakit niya sinabi na, kapag binuksan mo, wala na tayong pagbalik. Pero nang makita ko ang kanyang pagod na mga mata, napalunok ko ang lahat ng tanong. Sa labas, ang boses ng mga pulis na nagtatanong ay halo sa tunog ng hangin na humihip sa hardin. Narinig ko ng bahagya, ang lalaking iyon ay pamangkin ni Emer Kun, at ilang beses na niyang sinubukan na kunin ang kanyang ari-arian pero tinanggihan siya. Si Manang Hena ay nagsalita ng hindi malinaw at hindi niya binanggit ang bowl. Sa hating gabi, ang lahat ay tahimik na at umalis na ang mga pulis, si Jose lang ang natira. Pumasok siya sa sala at tinawag ako, Lalain, alam ko na marami kang gustong itanong, pero bago ko sabihin, kailangan mong mangako sa akin na ang maririnig mo ngayon ay hindi mo sasabihin sa sinuman, kahit sa ama mo. Nag-alangan ako. Pero sa huli ay tumango ako. Nagbuhos si Jose ng tsaa at inilagay sa harap ko. Ang nasa loob ng bowl ay hindi lang ari-arian. Ito ay isang mahalagang dokumento na nagtatala ng isang pangyayari na nangyari mahigit 40 taon na ang nakalipas. Kung ito ay malalaman ng publiko, maraming tao ang magbabayad, pati na ang kanilang buhay. Lumaki ang mga mata ko. Anong pangyayari? Dahan-dahang umiling si Jose. Hindi ko pa masabi ng malinaw. Ang alam ko lang, maraming naghahanap dito. At ang pagiging nandito mo ay maaaring isang pagkakataon para protektahan si Emer Kun, o maaari ring maging sanhi ng mas malaking panganib. Tahimik ako. Ang pakiramdam ng isa pang lihim na pinto na bumubuka sa aking isipan, na puno ng dilim at panganib. Bago siya umalis, inilagay ni Jose ang kanyang kamay sa aking balikat, maging maingat ka sa lahat ng bagay, kahit na sa tingin mo ay ligtas ka, iyon ang oras na ang panganib ay malapit na. Ang pinto ay isinara, at naiwan akong mag-isa sa malawak na silid. Sa labas, ang buwan ay nakabitin sa itaas, ang malamig na liwanag ay bumabagsak, at ang aking anino ay humahaba sa sahig na baldosa. Alam ko na mula ngayon, ang aking buhay ay nasa ibang landas na, at ang bowl sa basement ay magmumulto sa akin sa mahabang panahon. Kinabukasan, ang mahinang sinag ng araw ay tumagos sa butas ng kurtina at humaba sa sahig. Nagising ako na may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Ang lahat ng nangyari kagabi ay parang isang masamang panaginip, pero nang sumulyap ako, nakita ko na mahimbing na natutulog si Emer Kun sa kama sa tabi ko. Ang kanyang paghinga ay regular at alam ko na ang lahat ay totoo. Ang mahinang katok sa pinto ay narinig. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Manang Thelma, ang matandang katulong ni Emer Kun na nakatayo sa labas. Dahan-dahan siyang nagsabi, Lalain, tinatawag ka ng lolo para mag-almusal. Tumango ako, inayos ang aking buhok at sinundan siya. Sa dining room, nakaupo na si Emer Kun. Suot pa rin niya ang kanyang lumang kulay abong sweater, pero ang mukha niya ay mukhang masariwa kaysa kagabi. Nang makita niya ako, umiti siya, umupo ka, anak. Kumain ka muna at mag-usap tayo. Ang almusal ay naganap sa katahimikan. Marami akong gustong itanong, pero sa bawat pagkakataon na balak kong magsalita, ang malalim na mga mata niya ay nagpapigil sa akin. Nang matapos kami sa huling tasa ng tsaa, nagsalita siya, Lalain, nakita mo na kagabi. Ang bahay na ito ay hindi mapayapa tulad ng ipinapakita nito. Nang pumasok ka sa bahay na ito, alam ko na sa lalong madaling panahon, masasangkot ka sa bagay na ito. Diretsong tumingin ako sa kanya, maaari po bang maging mas malinaw kayo para sa akin? Ano po ba talaga ang tungkol sa bowl na yon? Tahimik si Emer Kun ng matagal bago huminga ng malalim. Ang bowl na iyon ay naglalaman ng lahat ng mga dokumento, larawan, at impormasyon tungkol sa isang pangyayari na inilibing na. May kinalaman ito sa isang malakas na grupo ng mga tao. Hawak ko ito hindi dahil sa gusto kong sa akin lang, kundi dahil kung mahulog ito sa masamang kamay, ang resulta ay hindi maibibigay. Dahan-dahan akong nanginig.
Ang sinabi niya ay nagpaalala sa akin sa nagmamadaling boses ni Jose kagabi. Kaya bakit po hinahanap ako ng mga taong yon? Wala po akong kinalaman dito. Tiningnan ako ng matindi ni Emmer Kwon dahil ikaw ang asawa ko sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, mayroon kang karapatan at responsibilidad sa lahat ng nasa bahay na ito. Sino man ang gustong kumuha ng bowl, hahanapin ka rin. Kinagat ko ang aking labi. Noong pinirmahan ko ang papeles sa kasal, ang naisip ko lang ay iligtas ang aking ama. Hindi ko inaasahan na ang desisyon na yon ay magtatali sa akin sa isang labanan na hindi ko naintindihan. Habang nag-iisip ako, tumunog ang bell sa gate. Lumabas si Manang Thelma at bumalik na nagsasabing dumating si Jose. Pagkatapos ng ilang sandali pumasok si Jose. Hindi na siya nagmamadali tulad kagabi, pero ang kanyang mga mata ay seryoso pa rin. Umupo siya sa harap namin ni Emmer Kwon at inilagay sa mesa ang isang makapal na sobre na nakatali. Ito ang impormasyon tungkol sa dalawang tao kagabi. Marami pang hindi malinaw pero sigurado ako na hindi sila nag-iisa. Tumango si Emmer Kwon, inasahan ko na. Tumingin si Jose sa akin, lalain, mula ngayon, huwag kang aalis ng mag-isa, kahit sa bayan. May mga tao ako na magbabantay sa iyo mula sa malayo, pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Dahan-dahan akong tumango, pero sa loob ko, may alitan. Sa isang banda, gusto kong umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, sa kabilang banda, nararamdaman ko na nakatali na ako sa gulong ito, at hindi na ako makakabalik. Sa hapon na yon, pumunta ako sa likod ng hardin para mamitas ng ilang bulaklak na daisy para sa silid ni Emmer Kwon. Nang yumuko ako, napansin ko ang isang kakaibang sapatos sa basa na lupa. Ang sapatos ay hindi tulad ng sa sinuman sa bahay, mas malaki, at mas malalim ang bakas. Ito ay nagsisimula mula sa labas ng bakod patungo sa bintana ng silid ko at pagkatapos ay nawala. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking likod. Bumalik ako sa bahay para sabihin kay Jose. Sinundan niya ako palabas para tingnan at napakunot ang kanyang noo. May nakapasok dito kaninang umaga. Hindi sila kumuha ng anumang bagay, ibig sabihin, nagmamanman lang sila o naghahanap ng daan papasok sa basement. Ang sinabi niya ay nagpatibok ng puso ko ng malakas. Kung madali lang silang makapasok, kailan ba talaga ako magiging ligtas? Nang lumubog ang araw, hindi ako makatulog. Ang tunog ng hangin na humihip sa bubong ay parang tunog ng mga paa na tahimik na gumagalaw. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe para tumingin sa hardin. Ang pilak na ilaw ng buwan ay nagbibigay ng mahinang liwanag, sapat na para makita ko ang isang anino na nakatayo sa tabi ng puno ng mangga, hindi gumagalaw. Pinigilan ko ang aking hininga. Ang anino ay matangkad at payat, at may suot na baseball cap na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim na parang direkta siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos, kasing bilis ng kidlat, tumalikod siya at nawala sa likod ng bakod. Nagmadali akong tumakbo para tawagan si Jose. Pero pagdating ko doon, ang lahat ay tahimik na, ang amoy lang ng lupa at mga dahon na naapakan ang nanatili. Tumingin si Jose sa paligid at dahan-dahang nagsabi, hindi pa sila sumusuko. Mula ngayon, mag-stay ako dito gabi-gabi. Tumango ako, pero alam ko na ang presensya ni Jose ay nagbibigay lang sa akin ng kaunting kapayapaan. Ang paghabol ay nagsisimula pa lang. At ang bowl sa ilalim at ang lihim sa loob nito ay isang kumukulong apoy na handang sumiklab anumang oras. Bumalik ako sa silid at isinara ang pinto, pero hindi pa rin ako nakatulog sa gabing iyon. Sa dilim, naririnig ko ang tunog ng orasan na dahan-dahang tumitibok. Ang bawat tunog ay parang nagbibilang ng oras para sa isang kakilakilabot na bagay na malapit nang mangyari. Kinabukasan, habang sandali akong nakatulog, nagising ako sa mabilis na katok sa pinto. Si Jose yon. Ang kanyang mukha ay tense. Lalain, gising na. Kailangan ka naming makausap ni Emmer Kwon agad. Nagmadali akong isuot ang aking damit at sinundan ko siya sa sala. Nakaupo na si Emmer Kwon doon, ang kanyang mukha ay seryoso, at sa harap niya ay may bukas na sobre. Sinenyasan niya ako na umupo. Lalain, hindi ko ito balak sabihin sa iyo ng maaga, pero kagabi, gumawa sila ng isa pang hakbang. Kinuha ni Jose ang isang larawan mula sa sobre at inilagay sa harap ko. Sa larawan, ako mismo ang nakatayo sa balkonahe kagabi, at sa malayo sa ilalim, may anino ng isang kakaibang tao. Ang larawan ay kinuha mula sa isang anggulo na tanging ang isang nasa loob ng bakod ang makakakuha.
Nanginginig ako, ibig sabihin, may isang tao sa loob ng bakod ng bahay natin. Tumango si Jose, at ang taong ito ay hindi lang nagmamanman, gusto rin niyang malaman mo na minamanmanan ka. Ito ay isang paraan para magbigay ng pressure. Si Emerkun ay tumayo, nakatukod sa tungkod, at dahan-dahan siyang naglakad, at sinabi, lalain, may karapatan kang malaman ang katotohanan. Ang ball sa basement ay pag-aari ng ama mo. Nagulat ako. Ang ama ko. Anong sinasabi niyo? Tumango si Emerkun, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagsisisi. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, ang ama mo ay isa sa mga taong nag-imbestiga sa isang malaking kaso ng korupsyon na may kinalaman sa lupa at pagmimina sa lugar na ito. Nakakalap siya ng maraming ebidensya, pero bago niya maibunyag, pinatay siya. Ang mga dokumento na iyon ay ipinadala niya sa akin para itago, dahil alam niya na susubukan nilang sirain ang mga ito. Nagulantang ako. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang mag-ugnay. Ang dahilan kung bakit hindi binabanggit ng aking ama ang nakaraan, ang dahilan kung bakit pinili ako ni Emerkun sa daan-daang tao, at ang dahilan kung bakit ang mga taong iyon ay humahabol sa akin simula nang dumating ako sa bahay na ito. Kaya bakit po ngayon lang inyo sinabi sa akin? Huminga ng malalim si Emerkun, dahil natatakot ako na hindi mo kaya ang pressure, pero ngayon na nakarating na sila sa silid mo, hindi ko na pwedeng itago pa. Sumingit si Jose. Lalain, kailangan mong maintindihan, kung bubuksan mo ang ball na yon, ibig sabihin, nagdeklara ka ng giyera sa isang malakas na grupo ng mga tao. Pero kung hindi mo ito bubuksan, hindi ka rin nila hahayaan. Naramdaman ko na umiikot ang aking ulo. Sa labas ng bintana, ang mahinang liwanag ng umaga ay pumasok, pero sa loob ko, makapal na kulay abo. Sa tanghali na yon, habang nag-uusap si Emerkun at Jose sa library, nag-iisa akong bumaba sa basement. Ang kahoy na bowl ay tahimik na nakalagay sa sulok, na may manipis na layer ng alikabok. Hinawakan ko ito, at isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking braso. Ang lock ay buo pa rin, pero nang dahan-dahan ko itong pindutin, napansin ko ang isang maliit na butas sa tabi nito, na sapat para mailagay ang isang bagay. Biglang may tunog ng mga paa sa likod ko. Lumingon ako at si Manang Thelma yon. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Huwag ka muna dito, lalain. Hindi ligtas dito. Sasabihin ko sana kung bakit, pero tumalikod na siya at nagmadali. Sa mahinang dilaw na ilaw ng basement, ang kanyang anino ay humaba, nanginginig na parang gustong mawala sa dilim. Sa hapon na yon, may palengke sa bayan. Pinayuhan ako ni Jose na huwag pumunta, pero nagpumilit ako dahil gusto kong bumili ng gamot para sa aking ama. Sa huli, pumayag siya sa kondisyon na sasama siya sa akin. Ang palengke ay siksikan. Habang pumipili ako ng gulay, narinig ko ang bulungan sa likod ko. Iyan ang asawa ni Emerkun. Narinig ko na pinakasalan niya ang matandang iyon para iligtas ang kanyang ama, pero ngayon ay nasasangkot na siya sa isang malaking problema. Nagpanggap ako na hindi ko narinig, pero ang aking mga paa ay bahagyang huminto. Sumulyap si Jose at lumapit sa akin. May sumusunod sa atin, manatiling kalmado. Mabilis kaming bumili ng ilang bagay at bumalik. Pero nang dumaan kami sa maliit na eskinita malapit sa bahay, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang lumabas at hinarangan ang aming daan. Matangkad siya at ang kanyang mga mata ay malamig. Lalain, gusto kang makausap ng amo ko. Agad na humarang si Jose sa harap ko at sinabing, sabihin mo sa amo mo na kung gusto niyang makipag-usap, dumiretso siya sa bahay namin. Ang lalaki ay tumawa at umurong sa dilim. Walang humabol, pero alam ko na ito ay isang babala pa lang. Sa gabing iyon, ang hapunan ay naging mabigat. Si Emerkun ay hindi nagsalita, kumain lang ng kaunti at bumalik sa silid. Hindi na ako nagtanong pa. Nang nililinis ko ang mesa, nakita ko sa ilalim ng upuan ni Emerkun ang isang maliit na papel na nakatiklop at may nakasulat na, ibigay ang bowl o libing ang buong pamilya. Mahigpit kong hawak ang papel, isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking likod. Kahit hindi ko pa lubos na naintindihan ang lahat, alam ko na nasasangkot na ako sa isang gulong walang katapusan. Sa gabing iyon, ang tunog ng hangin sa labas ng bahay ay naging mas malinaw na parang may bumubulong sa aking tenga. At sa pagkakataong ito, sigurado ako na hindi lang ito tunog ng hangin. Halos hindi ako nakatulog sa buong gabi, nakahiga lang at nakikinig sa bawat maliit na ingay sa malaking bahay na ito. Ang tunog ng hangin sa labas ay parang mga bulungan, ang init ng kahoy,
ang regular na tunog ng pendulum ng orasan lahat ay parang nagbibilang ng oras para sa isang bagay na malapit nang mangyari. Nang ang unang sinag ng araw ay tumagos sa butas ng pinto, bumaba ako sa kusina. Nandyan na si Manang Thelma, nagsisimula na siyang magluto, ang kanyang mga payat na kamay ay nanginginig. Binati ko siya, pero tumango lang siya at hindi nagsalita, at ang kanyang mga mata ay umiiwas. Sasabihin ko sana kung bakit, nang biglang dumating si Jose, na may tense na mukha. Lalain, may pumasok dito kagabi. Buti na lang at tumahol ang aso, kaya hindi sila nakapasok ng malalim, pero natatakot ako na babalik sila. Nanigas ako. Ang imahe ng papel kagabi ay malinaw na bumalik sa aking isipan. Jose, ibigay na lang kaya natin ang bowl sa kanila. Tiningnan niya ako ng matagal bago dahan-dahang umiling, hindi mo naintindihan. Kung ibibigay mo iyan, hindi lang ang ama mo ang mawawala ng pagkakataon na mapatunayan ang kanyang pagiging inosente, kundi ang buhay nating lahat ay nasa panganib din ang mga taong iyon ay hindi kailanman hahayaan ang sinumang saksi na mabuhay. Hinigpitan ko ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang bigat ng kawalan ng pag-asa sa aking dibdib. Pagkatapos ng almusal, tinawag ako ni Emer Kun sa library. Sa mesa, may isang maliit na tansong susi na lumana. Inilagay niya ito sa aking kamay. Ito ang susi para buksan ang bowl. Sa tingin ko, oras na para tingnan mo ang loob. Pero tandaan mo, kapag nakita mo na, wala nang pagbalik. Ang aking kamay ay nanginginig nang hawakan ko ang susi. Nararamdaman ko na hawak ko ang aking kapalaran. Bumaba ako sa basement. Ang basa na dilaw na ilaw ay nagbigay ng liwanag sa lumang bowl. Isinuksok ko ang susi at dahan-dahang pinihit. Ang tunog na click ay umalingaw-ngaw, isang tuyo na tunog pero nagpatibok ng puso ko ng mas malakas. Ang takip ng bowl ay bumukas, at isang masangsang na amoy ng lumang kahoy at luma na papel ang humihip sa akin. Sa loob, may mga makapal na folder na nakatali sa lubid, at sa bawat folder ay may pulang selyo na lihim. Binuksan ko ang isang folder. Ang mga dilaw na papel ay puno ng mga numero, mapa, diagram ng lupa, mga pangalan ng mga tao na naririnig ko lang sa mga malabong kwento ng aking ama. Mayroon din mga larawan ng mga lihim na pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal at negosyante, at mga sobre na puno ng pera. Sa gitna ng mga dokumento, nakita ko ang isang maliit na notebook, ang takip ay sira na. Binuksan ko ito, at ang pamilyar na sulat kamay ng aking ama ay lumabas. Isinulat niya ang bawat araw, bawat pangyayari, at pati na ang mga mensahe para sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, sigurado na si Emer Kun. Ang huling pahina ay sulat kamay na nagmamadali, ang tinta ay basa pa. Kung may makakita nito, ilabas ang lahat sa liwanag. Ang katotohanan ay magliligtas ng mas maraming tao kaysa sa iniisip mo. Huwag kang maniwala, ang pangungusap ay tumigil sa gitna na parang naputol. Habang naguguluhan ako, may tunog ng mga paa mula sa hagdan. Agad kong isinara ang bowl at niyakap ko ang notebook sa dibdib ko at si Manang Thelma yon. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Huwag ka muna dito. Narinig ko ang mga kakaibang tao sa labas. Nagmadali akong itago ang susi sa aking bulsa. Sinundan ko siya paakyat. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ko na ang gate sa labas ay bukas. Isang maliit na asul na van ang nakaparada malapit. Ang pinto ng van ay sarado, pero nararamdaman ko ang mga mata na nagmamanman sa akin. Agad na kinandado ni Jose ang pinto, habang si Emer Kun ay tumawag sa isang tao. Ang kanyang boses ay malalim pero puno ng banta. Kung maglakas loob kayong pumasok, huwag niyo akong sisihin na hindi ko kayo binigyan ng babala. Sa tanghali na yon, ang hangin sa bahay ay makapal at lahat ay tense. Dinala ko ang notebook sa aking silid para basahin pa. Sa bawat pagbasa, mas naintindihan ko kung gaano kalalim ang pakikilahok ng aking ama at kung bakit siya natrap. Ang ilang pangalan sa notebook ay may matataas pa ring posisyon at mas malakas pa kaysa dati. Sa hapon, habang balak kong bumaba sa kusina, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Manang Thelma at ibinigay sa akin. Nanginginig ang boses niya, sabi nila gusto ka lang nilang kausapin. Inilapit ko ang aking tenga. Ang boses ng isang lalaki ay malalim at paos. Lalain, binuksan mo ang bowl, tama? Mabuti. Kailangan mo lang dalhin ang lahat sa labas ng bahay ngayong gabi, ibigay sa amin at ang ama mo ay magiging ligtas. Kung hindi, alam mo kung ano ang mangyayari. Hindi pa ako nakasagot ng binaba nila ang tawag.
Ang mahabang tunog na tut-tut ay nagpatindig ng balahibo ko. Sa gabing iyon, sinabi ni Emer Kun na matulog na kaming lahat, pero alam ko nagising pa rin siya at si Jose. Ako naman, nakahiga sa kama, yakap ang notebook, ang puso ko ay mabigat. Ang hangin ay umalingaw-ngaw ulit. Pero sa pagkakataong ito, may tunog na parang may kumakalansing sa labas ng bintana. Lumapit ako at dahan-dahang binuksan ang kurtina. Isang tao ang nakatayo sa dilim, ang kanyang mukha ay halos natakpan ng baseball cap, ang mga mata lang niya ang kumikinang. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang pumuputol ng liig at pagkatapos ay nawala sa dilim. Nanigas ako, alam ko na limitado na ang oras ko. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa malakas na tahol ng aso mula sa likod ng hardin. Ang tunog ng mga humahabol na paa ay umalingaw-ngaw. Tumayo ako, mahigpit na hawak ang notebook ng aking ama sa aking kamay. Mula sa ibaba, narinig ko ang malakas na sigaw ni Jose, "Sino iyan?" Ang tunog ng basag na salamin ay umalingaw-ngaw na parang isang kutsilyo na tumama sa aking puso. Lumabas ako ng silid at tumama ako sa mga mata ni Emer Kun. Nakasuot siya ng makapal na jacket at may hawak na baril. Ang kanyang boses ay paos. "Lalain, pumunta ka sa basement agad." Hindi pa ako nakapagtanong nang ang mabigat na tunog ng mga paa ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Isang itim na anino ang sumugod na may hawak na bakal na tungkod. Nagpaputok si Emer Kun ng isang beses at ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa dingding. Ang itim na anino ay bumagsak at ang tungkod ay gumulong sa sahig. Tinakpan ko ang aking tenga at ang puso ko ay humahampas. "Takbo!" Malakas na hinila ni Emer Kun ang aking kamay at halos hinila niya ako pababa sa basement. Sa mahinang ilaw, narinig ko ang sigaw ni Jose sa itaas, halos sa tunog ng basag. Mahigpit na kinandado ni Emer Kun ang pinto ng basement mula sa loob at pagkatapos ay huminga ng malalim. Nahanap na nila tayo. Hindi na tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Nanginginig ako. "Lolo, alam niyo po na darating sila." Diretsong tumingin siya sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang mga banayad na mata kundi ang matalas na tingin ng isang taong nakaranas ng maraming panganib. Dahan-dahan siyang nagsalita, dahil dati, isa ako sa kanila. Ang sinabi niya ay parang kidlat na tumama sa aking tainga. Umurong ako at ang likod ko ay tumama sa ball. "Ano po ang sinasabi niyo?" Umupo si Emer Kun at kinuha mula sa bulsa ng kanyang damit ang isang lumang metal na card na may kakaibang simbolo. Maraming taon na ang nakalipas, nagtatrabaho ako para sa isang grupo na naglilinis ng mga bakas para sa mga masasamang negosyo. Ang ama mo ang unang taong naglakas loob na mangalap ng ebidensya laban sa kanila. Hindi ako makapagsalita kaya lumapit po kayo sa ama ko dahil sa una. Ganoon nga. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagsisisi. Pero habang mas nagiging malapit ako sa kanya, mas nare-realize ko na mali ako. Siya lang ang taong naniwala na kaya kong magbago. At nang mabunyag ang lahat, pinili kong ipagkanulo sila at protektahan ang ebidensya na ito. Ang malakas na katok sa pinto ng basement ay nagpagulat sa akin. Ang boses ng isang lalaki ay sumigaw mula sa itaas. "Kun, buksan mo ang pinto. Huwag mo kaming pilitin na sirain ito." Lumapit si Emer Kun sa akin, "Lalain, kailangan mong makinig ng mabuti. Ang ebidensya na ito ay hindi lang magliligtas sa ama mo, kundi magpapabagsak din sa isang malakas na grupo, pero kung mahuhulog ito sa kamay nila, ang lahat ay mawawala." Mahigpit kong hawak ang notebook, naramdaman ko na ang aking hininga ay naging mabigat. "Ano po ang gusto niyong gawin ko?" Kapag binuksan ko ang pinto ng basement, tumakbo ka sa lihim na daan sa likod ng ball patungo sa kabubatan. "May mga tao ako na naghihintay, huwag kang lilingon kahit ano pa ang marinig mo." Ang pagkatok ay naging tunog ng bakal na nagpaputol. Tumayo si Emer Kun at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat at pinindot niya ito ng malakas na parang gustong ipaalala sa akin ang kanyang sinabi. "Tandaan mo ang sinabi ko. Halika na." Pinaikot niya ang isang tabla sa likod ng bowl at naglabas ng isang makitid at madilim na daan. Yumuko ako at ang puso ko ay humahampas. Bago ako pumasok, lumingon ako sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya pero ang kanyang mga mata ay mayroong malalim na kalungkutan. Gumapang ako sa makitid na tunnel. Ang malamig at basang lupa ay dumikit sa aking mga kamay at paa. Ang ingay sa likod ko ay unti-unting lumayo
at sa halip, ang tunog ng aking sariling mabilis na paghinga ang narinig ko. Nang makarating ako sa labasan, nakita ko ang mahinang liwanag ng buwan na tumagos sa mga dahon. Isang kakaibang lalaki na nakasuot ng mahabang jacket ang nakatayo doon, at sinenyasan niya ako na tahimik. "Lalaine?" Dahan-dahan siyang nagtanong. Tumango ako. Kinuha niya ang notebook pero hinila ko agad ito. "Hindi, hahawakan ko." Ngumiti siya ng bahagya at pagkatapos ay tumalikod at nanguna. Tumakbo kami sa madilim na kagubatan, pero hindi pa kami nakakalayo, may tunog ng putok ng baril mula sa likod. Lumingon ako at nakita ko ang apoy na sumisiklab sa direksyon ng bahay. Ang aking mga paa ay parang nagyelo. Mahigpit na hinawakan ni Dingdong ang aking pulso. "Takbo, hindi na tayo makakabalik." Alam niya iyon. Hinila ako pero ang luha ko ay umagos. Sa loob ko, may pakiramdam ng sakit na hinaluan ng utang. Sinabi sa akin ni Emir Kun ang katotohanan pero itinulak niya rin ako sa isang sitwasyong walang pag-asa. At ngayon, hindi ko alam kung buhay pa ba siya o namatay na sa kamay ng taong tinatawag niyang kasamahan. Ang buwan ay dahan-dahang lumubog sa likod ng mga puno at ang dilim ay bumalot sa daan sa harap. Pero alam ko na mula ngayon, ang lahat ay magiging mas matindi. Ang tunog ng mga humahabol na paa ay umalingaw-ngaw sa likod, na mas malakas kaysa sa tunog ng mga nagkalat na dahon. Hindi lumingon ang kakaibang lalaki, hinigpitan lang niya ang kanyang hawak sa kamay ko at sinenyasan akong magmadali. Halos wala na akong hininga. Ang bawat paghinga ay mainit sa aking lalamunan pero sinubukan ko pa ring sumunod. Nang makatawid kami sa isang tuyong sapa, huminto kami sa ilalim ng isang matandang puno. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Ako si Dingdong, tao ni Emir Kun." Sabi niya, "Kung maging masama ang sitwasyon, kailangan kitang dalhin palabas ng lugar na ito ngayong gabi." Nang marinig ang pangalan ni Emir Kun, parang sumikip ang puso ko. Tumingin ako sa malayo, kung saan ang apoy ay maliwanag pa rin at ang usok ay pumapalibot. Ang imahe ni Emir Kun na nakatayo sa basement, ang kanyang malalim na mga mata na parang ang huling tingin sa akin, ay nagmumulto. Nagtanong ako, nanginginig ang boses ko, buhay pa po ba siya? Umiwas si Dingdong sa aking mga mata, at sumagot, "Kailangan nating maniwala na alam niya ang paraan para makatakas, pero kailangan mong mag-focus sa paghawak sa bagay na yon." Mahigpit kong niyakap ang notebook ng aking ama, naramdaman ko na ito ay naging bahagi na ng aking dugo at laman. Pero sa sandaling iyon, may isang ideya na sumagi sa aking isipan, bakit natatakot ang grupong iyon sa notebook na ito? Nabasa ko ang ilang pahina, puno lang ito ng mga simpleng tala, formula ng kemikal, at mahahabang numero. Kung ito ay ebidensya, dapat mayroong mas nakakatakot na bagay sa loob. Bago pa ako makapagtanong, hinila na ako ni Dingdong sa gilid ng bundok. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras ng pag-akyat, napagod ako at umupo sa isang bato. Tumingin sa paligid si Dingdong at dahan-dahang nagsabi, "Dito tayo magpapahinga ngayong gabi, at sa madaling araw, may darating na susundo sa atin." Ang buwan ay nawala na at ang kalangitan ay makapal. Nanginginig ako sa aking manipis na jacket, ngunit ang lamig ay hindi kasing lamig ng pag-aalinlangan na bumabalot sa aking isipan. Binuksan ko ang notebook at mabilis na binuksan ang bawat pahina. Nang malapit na ako sa dulo, nakita ko ang isang manipis na piraso ng papel na nakadikit sa likod ng notebook. Nakaupo si Dingdong sa harap ko, ang kanyang mga mata ay alerto. "Anong ginagawa mo?" Tanong niya, hindi maitago ang kanyang kaba. "Tinitingnan ko lang." Sumagot ako. Sinubukan kong maging kalmado, pero ang puso ko ay humahampas ng malakas nang maalis ko ang papel. Nasa papel na yon ang mapa ng isang lugar sa tabi ng ilog na may pulang bilog na simbolo, sinamahan ng petsa, at isang kakaibang serye ng simbolo. Hindi ko pa ito naiintindihan nang kinuha ito ni Dingdong. Tiningnan niya ako ng may pag-aalinlangan. "Alam mo ba kung ano ito?" Umiling ako. Ibinaba niya ang kanyang boses. "Ito ang ebidensya para maipakulong sila." Sa loob ng maraming taon, isang sindikato ang nagtatapon ng mga nakakalason na kemikal sa ilog para sirain ang ebidensya sa kapaligiran. Bilang kapalit, nakukuha nila ang pera at kapangyarihan. Ang ama mo ang tanging taong nakakaalam sa buong network. Natigilan ako. Ang imahe ng aking ama, isang mabait na tao, na nasa kanyang maliit na laboratorio, ngayon ay ibang-iba. Lihim siyang nag-imbestiga ng isang malaking kaso nang hindi ko nalalaman. Kaya bakit po ito nasa kay Emir Kun? Nagtanong ako at diretsong tumingin ako kay Dingdong.
Dahil dati, isa siya sa network, pero nang makilala niya ang ama mo, nagbago ang isip niya. At dahil doon, gusto nila siyang patayin. Ang sinabi ni Dingdong ay nagpapasalamat sa akin, at nag-aalangan din na alala ko ang mga pagkakataon na tahimik akong minamanmanan ni Emer Kwon, ang mga salita na parang walang kahulugan, at ang mga mata na puno ng lihim nang sinabi niya sa akin na tumakbo. Siguro, matagal na siyang naghahanda para sa sandaling ito. Nakaupo kami sa dilim, ang tanging tunog ay ang hangin na humihip sa mga dahon ng puno. Biglang, mula sa ilalim ng bundok, ang ilaw ng flashlight ay kumikislap at ang boses ng mga tao ay naririnig. Hanapin niyo ng mabuti, hindi pa sila nakakalayo. Mahigpit na hinawakan ni Dingdong ang aking kamay, takbo. Sumugod kami sa daanan sa kabilang panig, at ang tunog ng paghabol ay naging mas malapit. Sa sandaling iyon, nare-realize ko na kung patuloy akong tatakbo, mahuhuli rin kami. Lumapit ako sa tenga ni Dingdong at bumulong, maghiwalay tayo. Hawakan mo ang papel, hahawakan ko ang notebook. Kung mahuli ang isa sa atin, may isa pa ring natitira. Nagulat si Dingdong pero pagkatapos ay tumango. Inilagay niya ang papel sa bulsa ng kanyang jacket. Itinago ko naman ang notebook sa aking damit. Naghiwalay kami. Sumugod siya sa sapa, ako naman ay tumawid sa gilid ng bundok. Ang sigawan ay umalingaw sa likod, at ang flashlight ay patuloy na kumikislap. Nadulas ako ng ilang beses, ang aking mga kamay ay nasugatan, at dumugo sa tuyong dahon. Pero hindi ako huminto. Isang ideya lang ang nasa isip ko, kailangan kong protektahan ang ebidensya na ito. Nang nagsisimula ng umaga, huminto ako sa ilalim ng isang nakatagong lugar. Ang puso ko ay humahampas at ang aking baga ay parang sasabog. Mula sa malayo may isang anino na lumabas. Sa una, akala ko ay humahabol sa akin, pero nang lumapit, nare-realize ko na ito ay isang babae na nasa edad 30 na may makapal na jacket at matalas ang mga mata. Lalain? Tanong niya, ang boses ay malalim. Tumango ako. Bago pa ako makapag-react, inabot niya ang kanyang kamay at tinulungan akong tumayo. Ako si Hana, matandang kaibigan ng ama mo. Kailangan nating umalis dito agad. Nahuli na si Dingdong. Nagulantang ako. Nahuli? Pero hindi pa siya patay, pero kung hindi tayo magmamadali, mahuhuli ka rin. Sinabi ni Hana ng matatag, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapahintulot sa anumang protesta. Lumingon lang ako sa likod ng isang beses at sinundan ko siya sa mga daan sa kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang nasa harap, pero sigurado ako na ang nalaman ko tungkol sa aking ama at Emer Kwon ay bahagi lang ng isang mas nakakatakot na katotohanan. Ang tunog ng tren mula sa malayo ay parang isang kampana na nagmamadali. Dinala ako ni Hana palabas ng kagubatan sa isang daanang kaunti lang ang nakakaalam. Ang daan ay basa at madulas dahil sa hamog, pero naglakad kami ng mabilis, walang naglakas loob na magsalita ng malakas. Alam naming dalawa na ang isang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Nang makarating kami sa isang maliit na istasyon, huminto si Hana at hinila ang kanyang hood ng mas malalim. Binigyan niya ako ng isang tiket na nakatiklop, ito ay tiket para sa tren patungong lungsod. Umupo ka sa ikatlong bagon, sa dulo ng upuan, at iwasan mong kausapin ang mga hindi pamilyar na tao. Hawak ko ang tiket, ang puso ko ay puno ng pag-aalala. Ikaw? Sa ibang tren ako sasakay, pero pagdating mo doon, kailangan mong hanapin ang isang taong nagngangalang Alvin. Nagtatrabaho siya dati sa ama mo. Ngayon, professor siya ng chemistry sa Technical University. Siya lang ang makakadecode ng lahat ng simbolo sa notebook. Nang binanggit ang notebook, dahan-dahan kong hinawakan ang damit ko kung saan nakatago ito. Ito ay parang isang mainit na uling, mainit at mabigat. Tumango ako. Tiningnan ako ni Hana sa loob ng ilang segundo at dahan-dahang nagsabi, Lalain, kung makikita mo si Emer Kwon, makinig ka sa kanyang paliwanag. Maraming bagay ang hindi mo pa nalalaman. Umalis ang tren sa istasyon, at ang araw ay sumisikat na mula sa likod ng mga bundok. Nakaupo ako sa dulo ng upuan at nakasandal sa bintana. Ang mga tanawin ay lumalayo pero ang imahe ni Emer Kwon at Dingdong ay nasa isip ko pa rin. Nagtanong ako sa aking sarili, ano na ang nangyari kay Dingdong? Buhay pa ba si Emer Kwon? At kung nasaan siya? Ang biyahe ng tren ay tumagal ng halos 4 na oras, pero parang isang habang buhay ito para sa akin. Sinubukan kong matulog pero nagigising ako ng madalas.
Sa bawat pagkakataon, ang puso ko ay humahampas sa takot na baka may makakilala sa akin. Sa Central Station, bumaba ako kasama ang maraming tao, at sumama sa kanila para hindi ako masundan. Hindi mahirap hanapin ang address ni Sir Alvin, pero ang daan ay nagpatakot sa akin. Ang kalye ay tahimik, ang mga lumang bahay ay may lumot na bubong, at ang mga pinto ay sarado. Kumatok ako sa pinto ng bahay numero 14 na. Pagkatapos ng ilang sandali, isang lalaki na nasa edad 50, matangkad at payat, ang nagbukas ng pinto. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay alerto. "Sino ka?" "Ako po si Lalain, anak po ako ni Emir Aris." Nang marinig ang pangalan ng aking ama, nagulat siya at pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at inanyayahan ako sa loob. Ang bahay ay magulo, puno ng mga libro, kemikal at dokumento. Ang amoy ng kemikal ay nasa hangin. Kinuha ko ang notebook at inilagay sa mesa, ito po ang iniwan ng ama ko. Sabi po ni Hana, kayo lang po ang nakakaintindi nito. Binuksan ni Sir Alvin ang notebook at dahan-dahang binuklat ang bawat pahina. Hindi siya nagsalita pero ang kanyang malalim na mga mata ay parang nagbibilang. Nang makarating sa huling pahina, kung saan nakatago ang mapa, dahan-dahan siyang tumango. Ito ay sa kanya talaga, walang iba ang makakasulat ng mga simbolong ito. Hindi ako mapakali. Ano po ang nasa loob? Tumingala siya at tiningnan ako ng matagal. Ito ang buong serye ng datos na nagpapatunay sa level ng polusyon mula sa mga kemikal na tinatapon sa ilog, kasama ang lokasyon ng mga illegal na bodega. Kung ito ay malalaman, maraming malalaking tao ang mababagsak. Napalunok ako. Kahit na inaasahan ko na, nang marinig ko ito mula sa kanya, nanginginig pa rin ako. Pero bakit hindi po ito inilabas ng ama ko agad? Huminga ng malalim si Sir Alvin. Dahil alam niya na kung gagawin niya yon ng walang proteksyon, ang buong pamilya niyo ay nasa panganib. Kailangan niya ng mas maraming ebidensya at kailangan niya ng isang taong sapat na malakas para lumaban. Yumuko ako. Sa sandaling ito, nararamdaman ko na ang bigat na iniwan ng aking ama. Bago pa ako makapagtanong, may mabilis na katok sa pinto. Nagbago ang mukha ni Sir Alvin. Sinanyasan niya ako na tumahimik at dahan-dahan niya akong itinulak sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Sumilip ako sa butas ng pinto. 3 hindi pamilyar na lalaki ang pumasok, ang kanilang boses ay matigas, kailangan namin makita si Emma Alvin. Mayroon kaming ilang tanong tungkol sa iyong pananaliksik. Nagpanggap na kalmado si Sir Alvin, pero nakita ko na mahigpit siyang hawak ang kanyang kamay. Wala na akong pananaliksik na may kinalaman sa inyo. Isa sa kanila ang lumapit at malakas na sinuntok ang mesa. Huwag mo kaming pilitin na maghanap pa ng mas maigi. Ang pag-uusap ay maikli pero tense. Pagkatapos ay umalis sila. Pero alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Nang magsara ang pinto, agad na pumasok si Sir Alvin sa silid at sinabi sa akin, mag-impek ka, hindi na tayo pwedeng manatili dito. Umalis kami sa bahay sa likod, at dumaan sa maliit na eskinita papunta sa bus station. Dahan-dahang nagsalita si Sir Alvin, mayroong isang mas ligtas na lugar, pero ang daan ay magiging mahirap. Kailangan nating makilala ang isang tao, at kailangan mong maghanda. Sino po? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso at hindi mahulaan. Si Emir Kun. Ang sinabi niya ay parang kidlat na tumama sa aking tainga. Tumigil ako. Ang mga imahe ni Emir Kun ay bumalik, ang kanyang mga mata, ang kanyang boses, at ang kanyang, huwag kang matakot, sa gabi ng kasal. Hindi ko alam kung bakit, pero sa loob ko, may pakiramdam ng tuwa, at isang kakaibang takot. Ang ingay ng mga sasakyan at bus ay malakas, pero ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Kung talagang makikita ko ulit si Emir Kun, ano ang unang itatanong ko? Nagsimulang umulan ng bahagya nang umalis ang bus sa lungsod. Nakatayo si Sir Alvin sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo sa basa na bintana. Gusto ko pang magtanong tungkol kay Emir Kun pero mahigpit na ang aking mga labi. Maraming tanong ang umiikot sa aking isip. Bakit siya buhay pa? Bakit siya nawala ng walang sabi-sabi? At ang mas mahalaga, bakit naniniwala si Sir Alvin na siya ang makakatulong sa akin? Ang bus ay nagbiyahe ng mahigit 3 oras bago huminto sa isang maliit na bayan malapit sa hangganan. Ang hangin ay basa at malamig, at ang amoy ng usok mula sa mga bahay sa gilid ng daan ay nasa hangin.
Hinila ako ni Sir Alvin sa isang walang tao na tindahan ng inumin at umorder ng 2 tasa ng mainit na tsa. Kailangan pa nating maglakad ng mga 1 oras. Ang lugar na tinitirhan niya ay walang sinuman ang nakakaalam, ilan lang na pinagkakatiwalaan ang nakakaalam sa daan. Bakit po nagtatago si Kirkun dito? Dahan-dahan akong nagtanong. Ibinaba ni Sir Alvin ang kanyang boses. Pagkatapos ng kasal nyo, alam niya na natrap siya, pero kung mananatili siya, pareho kayo ng ama mo ay nasa panganib. Umalis siya para mag-imbestiga ng lihim at para protektahan ang kanyang buhay. Nang marinig ko ito, ang pakiramdam ng pagsisisi ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalinlangan at pag-asa. Umalis kami sa tindahan at dumaan sa 100 sa kabubatan. Ang tunog ng mga insekto at ang tunog ng ulan sa mga dahon ay naging isang malalim na tunog. Pagkatapos ng halos 1 oras, huminto si Sir Alvin sa harap ng isang lumang kahoy na bahay na may sirang bubong na yero. Kumatok siya ng 3 beses at pagkatapos ay 2 beses na may pagitan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at nakita ko ang isang matangkad at payat na anino, na may puting buhok pero ang kanyang mga mata ay kumikinang. Lalain, ang boses ni Emerkun ay paos pero malinaw na umalingaw sa malamig na hangin. Tumayo ako, hindi inaasahan na manginig ako ng ganoon. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang imahe ay nasa aking alaala lang. Pero ngayon, nakatayo siya sa harap ko. Hindi ko alam kung dapat akong umiyak o magalit. Unang pumasok si Sir Alvin at sinenyasan niya ako na sumunod. Ang bahay ay simple lang, mayroon lang itong ilang lumang upuan at mesa, isang bakal na aparador, at isang sulok na may maliit na apoy. Ibinaba ni Emerkun ang tsaa at inanyayahan kaming umupo. Maayos ka pa ba, anak? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang naghahanap ng sagot sa bawat galaw ko. Napalunok ako, sinubukan kong maging kalmado, bakit po kayo umalis? Sa gabing iyon, sinabi niyo na huwag akong matakot at pagkatapos ay nawala kayo. Alam niyo po ba na sa loob ng ilang buwan, ako at ang ama ko ay itinaas ni Emerkun ang kanyang kamay para putulin ako. Alam ko. Alam ko na marami kang hirap na pinagdaanan, pero kung nanatili ako noon, gagamitin ka nila para kontrolin ang ama mo. Kailangan kong umalis at magpanggap na patay para mawala sila sa aking landas. Kaya ano po ang ginagawa niyo dito? Para mangalap ng ebidensya at protektahan ang iniwan ng ama mo. Sumulyap siya kay Sir Alvin. Sa tingin ko, ibinigay niya na sa iyo ang notebook. Tumango ako. Hinawakan ni Emerkun ang notebook at binuksan ang ilang pahina at pagkatapos ay isinara ulit. Ito ang susi. Pero para maibunyag, kailangan natin ng huling code, ang bagay na itinago ng ama mo sa isang hindi inaasahang lugar. Sumandal ako, saan po? Diretsong tumingin sa akin si Emerkun, sa lumang bahay mo, sa ilalim ng 3 baldosa sa sulok ng kusina. Sumikip ang puso ko. Ang bahay na yon ay may selyo na at alam ko kung sino ang nagbabantay doon. Ang grupo na humahabol sa akin sa loob ng ilang buwan. Napakunot ang noo ni Sir Alvin, ang pagbalik doon ngayon ay parang pagsuko sa sarili. Umiti si Emerkun ng bahagya, kaya kailangan natin ng isang plano. Bukas ng gabi, kapag nagpalit sila ng shift, papasok tayo. Silalain lang ang makakabukas sa lumang lock dahil ito ay ang lock na inayos ng ama mo para sa'yo noong bata ka pa. Mahigpit kong hawak ang aking kamay, natatakot ako, pero determinasyon ang bumalot sa akin. Sa lahat ng nangyari, ayaw ko nang tumakas. Nag-usap kami sa buong gabi. Kinuha ni Emerkun ang isang maliit na kahon mula sa bakal na aparador. Sa loob, may mapa, ilang gamit, at isang lumang baril. Inilagay niya ang baril sa harap ko, ayaw kong gamitin mo ito, pero kung kailangan mong protektahan ang sarili mo. Tiningnan ko ang baril, mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko kailanman naisip na kailangan kong hawakan ang bagay na ito. Pero ang matatag na mga mata ni Emerkun ay nagpakita sa akin na ang larong ito ay walang pagbalik. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang gabi sa hangganan ay madilim, ang tanging tunog ay ang hangin na humihip sa butas ng pinto. Umupo ako sa tabi ng apoy at nakinig ako habang ikinukwento ni Emerkun ang bawat piraso ng kwento tungkol sa mga taong nasa likod, tungkol sa dahilan kung bakit nakisali ang aking ama, at tungkol sa mga sakripisyo na kailangan niyang gawin sa loob ng maraming taon. Nang matapos siyang magsalita, nare-realize ko na ang lahat ng naisip ko sa kanya, ang taong bumili sa akin, ang taong tumakas, o ang may kasalanan, ay bahagi lang ng isang malaking larawan.
Ang natitirang bahagi na puno ng dugo at luha ay ngayon lang nabunyag. Sa gabing iyon, matagal akong nakatulog. Sa dilim, naririnig ko ang tunog ng mga paa ni Emmer Kun na lumalabas para tingnan ang paligid. Siguro, hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng maraming taon. Bukas na lang, babalik kami sa lumang bahay. At alam ko na kapag pumasok ako doon, ang lahat ng lihim ay mabubunyag at magkakaroon ng mga bagay na hindi inaasahan. Nang dumilim ang paligid, ang buong bayan sa hangganan ay nababalutan ng manipis na hamog. Suot ko ang isang madilim na jacket at may piring sa aking leg. Si Emmer Kun at Sir Alvin ay handa na ang lahat. Isang maliit na flashlight, isang set ng mga gamit para magbukas ng lock, at isang mapa na nagmamarka ng daan papasok sa bahay. Bago kami umalis, inilagay ni Emmer Kun ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang boses ay paos, lalain. Tandaan mo na kapag nakuha mo na ang itinago ng ama mo, kailangan mong umalis agad. Huwag kang lilingon kahit ano pa ang mangyari. Tumango ako, pero sa loob ko, alam ko na mahirap iwanan sila kung nasa panganib si Emmer Kun o Sir Alvin. Dahan-dahan kaming naglakad sa daan patungo sa bayan. Ang buwan ay malabo sa likod ng mga ulap, sapat na para makita ang anino ng mga kawayan na gumagalaw sa hangin. Nang malapit na kami sa lumang bahay ng mga 100 metro, sininyasan kami ni Emmer Kun na huminto. Ang tunog ng mga paa ng dalawang bantay ay umalingaw-ngaw mula sa bakuran. Hintayin natin na magpalit sila ng shift, bulong ni Sir Alvin. Pagkatapos ng halos 10 minuto, ang ilaw ng flashlight ng dalawang bantay ay lumayo at ang dilim lang ang bumalot sa paligid. Agad kaming lumapit sa pader at dumaan sa sirang bakod. Ang amoy ng alikabok at abo ng pamilyar na bahay ay sumalubong sa akin na nagpatumba sa akin ng bahagya. Dito, dati ay puno ng tawanan, ngayon ay isa na lang itong luma at sira na bahay. Yumuko ako at lumuhod sa harap ng lock ng gate. Kahit na nanginginig ang kamay ko, ang alaala kung paano ako tinuruan ng aking ama na buksan ito noong bata pa ako ay malinaw pa rin. Pagkatapos ng ilang segundo, bumukas ang lock. Tahimik kaming pumasok. Ang ilaw ng flashlight ay umikot. Ang kusina ay pareho pa rin, ang dingding ay may mansa, ang amoy ng nasunog na kahoy ay nanatili pa rin mula sa ilang buwan na ang nakalipas. Lumapit ako at binilang ang bawat baldosa tulad ng sinabi ni Emmer Kun. 1, 2, 3. Tinanggal ko ang ikatlong baldosa, ang puso ko ay mabilis na humahampas na naririnig ko ang tibok nito. Sa ilalim ng alikabok, may isang maliit na bakal na kahon. Nang kukunin ko na ito, may tunog ng mga paa mula sa labas. Agad na sininyasan ako ni Emmer Kun na tumahimik. Kinuha niya ang baril at umurong sa likod ng pinto. Isang malakas na boom ang umalingaw-ngaw, ang pinto ay nasipa, ang ilaw ng flashlight ay kumikislap, sinamahan ng sigaw na hulihin silang lahat. Mahigpit kong yakap ang bakal na kahon. Hinila ako ni Sir Alvin patungo sa likod ng bahay, pero agad na hinarangan ng dalawang anino mula sa eskinita ang aming daan. Isa sa kanila ay ang lalaking nakita ko dati sa ospital, ang taong laging sumusunod sa akin. Ibigay mo ang kahon, bata. Sumigaw siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Hindi sumagot si Emmer Kun, nagpaputok siya ng 2 beses sa hangin. Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, at tumigil sila ng 1 segundo. Ginamit ni Sir Alvin ang pagkakataon para itulak ako sa makitid na pader, at naiwan siya para tulungan si Emmer Kun. Lumabas ako, pero nang tumakbo ako ng ilang metro, narinig ko ang sigaw ni Sir Alvin. Lumingon ako at nakita ko na natumba siya. Ang baril ay bumagsak. Si Emmer Kun ay nakikipag-away sa pinakamalaking lalaki sa kanila. Ang aking isip ay nagsasabing tumakbo ako, pero ang aking puso ay hindi pumayag. Tumakbo ako at ginamit ko ang lahat ng lakas ko para ihagis ang baldosa sa ulo ng taong humahawak kay Emmer Kun. Nagulat siya. Si Emmer Kun ay nakawala at hinila niya ako para tumakbo. Lumiko kami sa 100 na papunta sa tabi ng ilog. Ang tubig ng ilog ay mabilis na umaagos at sumasalamin sa pilak na buwan. Mabilis na huminga si Emmer Kun at nagsabi, kailangan nating tumawid sa ilog, sa kabila lang tayo magiging ligtas. Pero nang humakbang kami sa gilid ng tubig, may tunog ng putok ng baril. Naramdaman ko na tumigil ang katawan ni Emmer Kun, at ang dugo mula sa kanyang balikat ay tumulo sa kanyang damit at naging madilim na pula. Umalis ka, huwag kang lilingon. Malakas niya akong itinulak pasulong. Sumigaw ako pero nilunok ng alon ang aking boses.
Isang kamay ang humila sa akin sa bangka, si Sir Alvin yon. Mabilis siyang nagsagwan patungo sa gitna ng ilog. Habang sa kabilang panig, ang anino ni Emir Kun ay dahan-dahang lumalayo sa dilim, ang kanyang posisyon ay matatag kahit na nasugatan siya. Hindi sila naglakas loob na habulin kami sa tubig, tumayo lang sila at nagmura. Nang makarating kami sa kabilang panig, binuksan ko ang bakal na kahon. Sa loob, may isang maliit na notebook, mas manipis kaysa sa nauna, pero ang huling pahina ay naglalaman ng nawawalang code. Kapag pinagsama, ito ay hindi maikakailan na ebidensya na ang grupong iyon ay kurap at responsable sa pagkamatay ng maraming tao, kasama na ang aking ina. Tumulo ang luha ko, hindi lang dahil sa katotohanan kundi dahil si Emir Kun ay nanatili sa kabilang panig, nag-iisa na humaharap sa panganib. Hinawakan ni Sir Alvin ang aking balikat. Ang kanyang boses ay matatag, babalik tayo, pero kailangan muna nating dalhin ito sa ligtas na lugar. Malapit ng umaga, ang unang sinag ng araw ay tumama sa maulap na ilog. Tumingin ako sa kabilang panig, kung saan naroon pa si Emir Kun, at tahimik akong nangako, ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Lumipas ang 3 buwan mula nang tumawid kami sa ilog ni Sir Alvin. Ang notebook at ang lahat ng ebidensya ay ibinigay sa mga pulis ng probinsya. Pagkatapos ng maraming investigasyon at paglilitis, ang kriminal na sindikato ay isa-isang nahuli. Kabilang na ang mga taong nakita ko sa ospital. Ang balita ay ipinalabas sa radyo. Pero para sa akin, hindi kumpleto ang tuwa dahil walang balita tungkol kay Emir Kun. Sa maraming gabi, nagigising ako dahil sa panaginip na nakatayo si Emir Kun sa tabi ng ilog, ang kanyang balikat ay puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa akin na lumayo. Sa panaginip, tumatakbo ako patungo sa kanya pero hindi ako nakakarating. Isang araw, bumisita si Sir Alvin sa inuupahan ko sa bayan. Mayroon siyang isang lumang sobre, ang gilid ay sira na parang dumaan sa maraming biyahe. Nanginginig akong binuksan ito. Ang nanginginig na sulat kamay ay lumabas. Lalain, kung nababasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin, buhay pa ako. Sa gabing iyon, malubha akong nasugatan pero isang residente ang nagligtas sa akin. Ayaw kong masangkot ka at si Sir Alvin, kaya nanatili ako sa hangganan, nagbago ako ng pangalan at nagtrabaho sa Border Patrol Station. Ang lahat ay tahimik na ngayon pero hindi pa ako makakauwi agad. Mabuhay ka ng maayos at alagaan mo ang sarili mo. Isang araw, hahanapin kita. Kun. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib. Ang pakiramdam ay lunas at sakit. Kahit hindi ko alam kung kailan, alam ko na buhay pa siya. Nagdesisyon akong bumalik sa lumang bahay sa bayan. Ang bahay ay nasira na para sa investigasyon, ang sahig lang at ilang sirang dingding ang natira. Nakatayo ako doon ng matagal. Dahan-dahan kong hinawakan ang lumot na dingding. Sa aking alaala, ang tawanan ng aking ina, ang seryoso pero mainit na mga mata ng aking ama, at ang tahimik na pagtayo ni Emir Kun ay nagsama-sama na nagpatulo sa aking luha. Biglang, narinig ko ang mga hakbang sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang payat na matandang lalaki na may sirang sombrero. Nakatayo siya, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi pamilyar pero pamilyar din ang puso ko ay humahampas. Lalain, ikaw ba yan? Ang boses niya ay nanginginig. Nanigas ako at pagkatapos ay tumakbo ako patungo sa kanya. Ang amoy ng hangin sa ilog at ang init sa hangganan ay pamilyar at alam ko na siya nga. Emir Kun, bumalik na kayo. Ngumiti siya, ang ngiti ay banayad tulad ng unang pagkakataon na nagkita kami, pero may mga malalalim na kulubot. Ikinuwento niya na pagkatapos niyang gumaling, nanatili siya para tumulong sa Border Patrol na sirain ang maraming smuggling cases. Nang masira ang sindikato, bumalik siya ng panatag. Umupo kami sa harap ng bahay, kung saan dati ay ang lumang kusina. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng gabing tumawid kami sa ilog, ang mga taong nagligtas sa kanya, at ang mahabang araw na nagtago siya. Nakikinig ako, puno ng pasasalamat at sakit para sa isang taong nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa iba. Sa hapon, dumating din si Sir Alvin. Kaming tatlo ay uminom ng tsaan ng magkasama, tahimik na nakatingin sa paglubog ng araw sa mga palayan. Hindi na kailangang magsalita, dahil sa mga mata ng bawat isa, naiintindihan namin na ang aming paglalakbay ay tapos na, pero ang koneksyon sa pagitan namin ay hindi kailanman mawawala. Sa gabing iyon, nagsindi ako ng insenso para sa aking ama at ina. Ang amoy ng insenso ay parang nagdadala ng aking mensahe sa malayo, natupad ko ang aking pangako.
Mama at Papa, nabuhay ako at lumaban hanggang sa dulo. Kinabukasan, sinabi ni Emer Kun na mananatili siya sa bayan at itatayo niya ulit ang bahay. Magpapatuloy ako sa aking trabaho bilang guro sa bayan pero babalik ako tuwing weekend. Si Sir Alvin naman ay bumalik sa kanyang pananaliksik sa medisina pero binibisita niya kami tuwing may libre siyang oras. Sa panahon ng pag-aani sa taong iyon, ang palay ay ginto sa bukid at ang hangin ay may amoy ng lupa, ng kapayapaan. Alam ko na pagkatapos ng lahat ng bagyo, ito ang pinakamalaking gantimpala, ang mabuhay, ang magmahal, at ang makita ang mga mahal sa buhay na nasa tabi mo pa rin. Tumingin ako sa ilog, nakita ko ang isang maliit na bangka na dahan-dahang lumulutang. Ang paglubog ng araw ay nagkulay pula sa tubig, katulad ng gabing iyon. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong takot. Mahigpit kong hawak ang kamay ni Emer Kun at Sir Alvin, at dahan-dahang ngumiti. Sa huli, ang aming kwento ay nagtapos sa kapayapaan. Mahal na mga manonood, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paglalakbay na puno ng luha at panganib ni Lalain, kundi isang malalim na paalala tungkol sa halaga ng sangkatauhan, pasasalamat, at ang lakas ng kalooban. Mula sa isang dalaga na parang walang pag-asa sa kanyang kapalaran, naglakas loob si Lalain na magsakripisyo, maglakas loob na harapin ang madilim na puwersa para protektahan ang kanyang pamilya at hanapin ang katotohanan. Ipinakita ni Emer Kun na ang edad ay hindi hadlang para gawin ang tama. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan, ang mga pinakamalaking hamon ay ang mga pagkakataon para matuklasan ang natatagong lakas sa loob natin. Ang pagtitiyaga, tapang, at pagmamahal ay makakatulong sa tao na malampasan ang mga sitwasyon na parang walang kalabanan. At ang mas mahalaga, pahalagahan ang mga taong kasama at nagsakripisyo para sa iyo. Dahil sila ay mahalagang regalo na hindi lahat ay mapalad na makamit. Kung sa tingin niyo ay tumama ang kwentong ito sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at i-share para mas maraming tao ang makarinig at makapag-isip. Ang bawat suporta ninyo ay magiging inspirasyon para patuloy kaming magdala ng mga kwento sa buhay na malalim, totoo, at nagbibigay ng inspirasyon. Sama-sama tayong magpalaganap ng mensahe, kahit gaano pa kabagyo ang buhay, basta't hawakan ang pananampalataya at pagmamahal, makikita natin ang daan patungo sa kapayapaan.